Eric, di ba sabi ko itapon mo yung basura? Sandali, isusulat ko lang itong scene na to. Kanina pa yung sandali na yan eh. 5 minutes. Huwag na ako na. Ay, mahal, nakauwi na ako. Nag-sign ka na ba? Ah? Mamaya ka na pwede. I need to finish this manuscript tonight. May tatapusin din kasi ako, so kung pwede ikaw muna. I'm pretty sure na mas importante itong ginagawa ko kaysa sa ginagawa mo. Sige na, mag-sign ka na. Okay. Marjorie! Bakit? Walang pagkain? Sorry, mahal. Hindi ko kasi napansin yung oras, tsaka kagaling ko lang talaga sa part-time. Sana nagluto ka na. Importante sa akin yung oras. May hinahabol akong mga deadlines, anak ng leche naman, no? Magluluto na ako. Wag na. Sa labas na lang ako kakain. Stress na nga ako sa mga sinusulat ko. Stress pa ako sa pagkain. Alam mong nahihirapan na ako, Marjorie. Ikaw lang? Ano? Oh. Ikaw lang nahihirapan? Ikaw lang nasa stress? Paano ako, Eric? Nahirapan din naman ako Kailangan ko pa mag-aral sa bar. Anong mahirap ay lagi ka lang naman nagbabasa? Ewan ko sa'yo. Hello? Tulungan mo naman ako. Huh? Bakit? I need your help, please. Hindi na naman kasi approve yung manuscript ko. Sabihin mo sa kanila na I worked hard for this, na pinaghirapan ko to. Please, tulungan mo ako magmakaawa sa kanila. Please, Marge. Ngayon lang damayan mo ko. Pinaghirapan ko to. Nasaan ka? Morning, attorney. Good morning din sa'yo, Lian. Ano nga yung tinitignan nyo? Libro ni Eric. Binigay sa akin ng pinsan ko. Eric? Yung ex mo 10 years ago? Yung nakipag-break sa'yo dahil hindi mo siya dinamayan nung hindi na naman tinanggap yung manuscript niya? Nakakaloka talaga. Pero buti na lang hindi mo iniwan yung bar exam for him, no? Eric? Papunta ka na ba? I'm sorry, Eric. I'm sorry. Pero kasi may pangarap din ako. Ano? I'm sorry. Hindi ko naman kasi kayang maging si George ng The House of Us na kayang isakripisyong pangarap para sa pagmamahal. Pero pag uwi mo after ng first day ng exam, nakipag-break siya sa'yo. Kaya the following days, umiiyak ka habang nag-e-exam. Oo nga. Ngayon mukhang successful writer na siya, ha? Did you regret your decision, attorney, na hindi siya puntahan ng araw na yun? Hindi. Never. Yun at yun pa rin yung gagawin ko. Ay, natupad niyo nga yung mga pangarap niyo pero hindi nga lang kayo magkasama. Galit ako sa ginawa niya sa'yo pero 10 years naman na yun nakalipas, baka ngayon pwede na. He's already married. 2 na rin yung anak niya. Attorney! Why are you looking at me like that? Mahal mo pa? Hindi na. I'm just so proud of him. I mean, at least we got our own happy endings, right? Maghahanap ka na ng iba? Oo. Okay. E di maghanap ka ng iba. Wala na akong pake sa'yo. Saan ka pupunta? Aalis na. Ano pang gagawin ko rito? Magmukmok. Hoy, joke lang. It's a prank, baby. Atin yung camera, Prank lang to? Oo. Prank na naman? Kailan ka kaya mapapagod kakaprank sa akin, Chels? Tuwang-tuwa ka ba na pinaglalaro mo emosyon ko? Prank lang naman. Joke lang ganun. Pangit naman ito ka-banding. Chels, hindi sa lahat ng oras maiintindihan ko yung ginagawa mo. Akala mo ba madali lang makawala sa pag-overthink? Paano kung may iba ka na talaga? Wala naman kasi, B. Grabe na trust issues ko sa'yo. Alam mo siguro dapat ngang maghanap ka na ng iba. Pagod na ako sa'yo. May gana ka bang tumawa? Alam ko na yan. Ano? Ayun yung camera, Kala mo hindi ko makakita, no? Pinaprank mo ako, Hindi naman naka-on yan, Darcy, sorry na. Prank lang talaga yun. Hindi naman ako maghahanap ng iba. Ikaw pa may ganang umiyak? Hindi talaga naka-on yan kasi cellphone yung ginagamit kong pang-prank sa'yo, Sa wakas, nakaganti na rin. Prank mo pa ako, Tama, nakakalaro sa emosyon ko, bebe. Last na yung kanina. Pag inulit mo pa yun, ay, naku talaga. Visit ka. Ikaw na una, tapos ako pa buwisit? Grabe talaga. Sino ba kasing nagpauso niyang breakup prank na yan? Kakasira ng emosyon.
Di ka na, yayakapin na lang kita. Akala ko ba may something na sa inyo ni Jover, Faith? Nakita kayo magkausap last week o bakit hindi na kayo nagpapansinan? Hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya, kaya mas maganda if wag niyo na lang kami asarin kasi baka uncomfy siya eh. Eh, what if wala ka talagang tiyan? Eh di wala, pangit naman kung ipapressure ko siya, di ba? Faith, Oh, bakit Jover? Free ka ba bukas? bakit? Labas tayo. Picnic ganun. Picnic sounds great. Pwede ba kita sunduin? Oo, chat ko na lang yung address ko mamaya. Okay. You're early. Jover. Oh, sorry. Excited lang. Your dress looks nice and sobrang ganda mo. Thank you. Tara na. It's been 8 months since our last conversation. Medyo weird lang sa feeling na magkasama tayo ngayon. Do you have any idea kung bakit niyaya kita ngayon? Naka-move on ka na, no? 4 months ago pa. Seryoso? Tsaka ngayon lang kita niyaya kasi gusto ko sigurado ako sa feelings ko and ayoko maguluhan ka sa akin. Faith, I wanna know you more and kung okay lang sa'yo, pwede ba tayo mag-picnic once a week? Sobrang okay sa akin yun, Jover. Sinasagot na kita, Jover. Gising ka? Hindi naman ako tulog, madam. So, ano nga ulit yung sinasabi mo? Sinasagot na kita. Lord. Dahil dyan, let's have a Picnic! tama. Hello po, tita. Iha yung anak ko. Bakit po? Ano po nangyayari kay Jover? Papunta na po siya rito sa bahay namin. Sinaksak ang anak ko. Pinatay siya. Po? What's wrong, love? Jover. Love. Wala. Nightmare lang. Akala ko naman kung ano nangyari sa'yo. Go back to sleep. Tatabihan kita maya-maya lang. Hello po, tita. Pupunta ka naman sa death anniversary ng anak ko, di ba? Di ba, Iha? Miss na kita, Faith. Yes po. I'll be there. Jover, it's been 12 years pero hinahabol pa rin ako ng brutal na pagkamatay mo. Kung hindi ba kita sinagot, walang mangyayaring ganun. Kung hindi ako nagkagusto sa'yo, hanggang ngayon ba buhay ka pa rin? Sorry. I'm Avani De Leon. I'm Blue. Andrada. Nice to meet you, Avani. Kalay mo na bunggulang kita last week tapos ngayon nasa iisang date na tayo, Avani. I know, right? Thank you kasi hindi ka na weirdohan sa akin nung niyaya kita magkape ng time na yun. Well, more dates to come. Flowers for my gorgeous date forever. Blue! This is my favorite color in flower. How did you know? Nakita ko yung mga shared post mo sa Facebook. Kaya naisip ko na baka yun yung paborito mong color tsaka paborito mong bulaklak. Stalker ka. Gusto lang talaga kita. Will you be my girlfriend, Avani? Yes, I do. Magpakasal na agad tayo. Oh, sakto. Mayroon akong biniling singsing. Utot mo. Ako ay wag mong i-prank, Blue, ha? Akala mo ba binibiro kita? Ito, lagi kong dala. Oh my gosh. Wala dapat akong balak ipakita to sa'yo kaso bigla mong inopen yung topic na kasal eh. At saka, I told you, di ba? I date to marry. Kaya, binili ko tong singsing the moment na sinabi mong gusto mo na ako. What if nagbago feelings ko sa'yo noon? Well, I'm still thankful na naging part ka ng buhay ko. Blue naman eh. Wala ka na kailangan? Wala na. Ihatid na kita. Yung pa umuwi. Sabi ko na eh. Saan mo gusto pumunta? Kape tayo, tapos kwentuhan, tapos... I saw everything the moment we locked our eyes. Our relationship was beyond perfect. Blue was perfect. Pero kahit na anong takas namin, nandiyan ang kamatayan para bawiin siya. Because that is his fate from the start of our relationship. Bakit? Bakit kung kailan nasa pinakamasaya tayo, sumusulpot biglang kalungkutan? Bakit? Miss, umiiyak ka. Okay ka lang? You're pale and
Nasaktan ka ba sa pagkakabunggo ko? Dali kita sa ospital. We will have the most beautiful relationship. Ha? And then months after I said yes to your question, natamaan ka ng ligaw na bala. Namatay ka. Sorry, wag mo na isipin yung sinabi ko. And let's not see each other again. So, nakita mo rin pala yung future nating dalawa. Kara, I feel so guilty. Mukha ba ako si Kara? G, wala kang kasalanan. Ako yung huling nakausap ni Trina. Ako yung huling lumabas dyan sa pinto na yan. Eh, hindi ko alam na yun na pala yung huli naming interaction sa isa't isa. Ay. G, ano ba? Wala kang kasalanan, okay? She fell asleep, had a cardiac arrest, and died. Don't blame yourself. Patay na ako? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nakasama niya kagabi. I was there. What? Nakita kita kagabi. You left and then you came back. Alam mo pagod si Trina, you also know about your hallucinations. At alam mo makakatulog siya sa sobrang stress. You waited for that moment. Tapos lumapit ka sa kanya and then you choked her. Hindi yan totoo. Cardiac arrest ang sinabi nila because your father saved your ass. Hindi na pina-autopsy yung katawan ni Trina dahil binayaran ng tatay mo yung pamilya niya, di ba? Hindi. Don't be too tense, G. You don't have to worry about my mouth. I won't say anything. I also hate that woman. You did a great job. Ngayong wala na siya, aangat na yung pwesto natin. Wala na yung sip-sip na Trina. Wala na yung bida-bidang Trina. Hindi ko siya pinatay, Kara. Hindi naman eh! Hindi naman kasi talaga. Hindi nga! I know! But you have to convince yourself that you killed her. You have to take my place, G. Yes, I killed Trina because she was annoying as hell. Pero G, kailangan mong akuin yung ginawa kong kasalanan. Wala ka naman choice, di ba? Besides, your father is already working for my family. So kahit ano sabihin ko, susundin niya. Mas mataas ang status ng pamilya ko kaysa sa inyong mga hampas lupa. I am that powerful. I love being rich. You're a psychopath. Alam mo ba kung bakit ikaw yung napili ko? Because I need a pet. Well, I tried to pet Trina, but she refused. So tingnan mo yung nangyari sa kanya. She died. No, umiiyak si G. Huwag ka muna umiyak. Hindi ka pa naman makukulong eh. Tsaka nakapag-boring na ulit yung life ko. So ngayon na-excite akong paglaruan yung buhay niyo eh. Be a good girl, G, okay? So you and your family can still live for like what? 5 years? G, wag! Wala na ako paalam kung makukulong ako pero uunahan na kitang patayin, Kara. Hayop ka. Hayop ka! Gising ka na, G. Tatawag lang ako ng doktor. Ate, nanaginip ako. I had a bad dream. Namatay daw si Trina, pinatay daw siya ni Kara, tapos ako naman, pinatay ko si Kara, tapos may blackmailing daw nagaganap. Can't you believe that? G, panaginip lang yun. Pero totoong wala na yung mga kaibigan mo. I'm sorry, but you have to know the truth. You've been in this hospital for 2 weeks na. Galing kayong sinehan, nanood kayo ng horror movie, and then after that, pumunta kayo sa isang bar. Tapos uminom kayo. Ikaw yung nag-drive na sasakyan, but you were too drunk kaya sumalpok yung sasakyan yung sa poste. And, ikaw lang yung may airbag, G. Ikaw lang yung nabuhay. Yung panaginip. Tama na yung panaginip na yan, G. You have to face the reality. And you have to face your consequences because their families, kinasusuklaman ka nila.